Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito pag-uusapan natin, no? Kinustyon po o nagtataka po si Senator Rodante Marcoleta na kung bakit etong budget na to ng 2026 nakapagtataka pinirmahan kagad. Dapat ito pa ay mga nakaraang panlilipas pa dapat. Pero itong New Year na Monday, pinirmahan kagad. Isa pong nakapagtataka, sabi niya. Ngayon, sabi ni Senator Marcoleta, ito ba ay nasuyod? Yung ika nga sinasabing natignan ba to na maayos? Kasi baka naman magkaroon to ng at kaya nga si Senator Marcoleta nag-vote no. 'Di ba? Doon sa budget na to kasi nga may kakaiba na naman dito na hindi nasuyod. Biruin mo, sabi niya 4,000 pages to. Yung ba sa maikling panahon, tanong ko lang, nabasa ba yun? Na-review na naman ni BBM? Kasi nakaraang taon, 2025 budget, di ba, ang kapal? Di ba? Sabi, binasa daw niya. Yung nagkaroon ng issue ngayon, ito na ngayon yung problema natin sa flood control, isinisisi sa mga Duterte. Di ba? Nagtataka lang ako, ikaw pumirma ng 2025, tapos yung mga vlogger ni BBM, isinisisi sa Duterte. Nakapagtataka naman. Hindi, para bang kalokohan, di ba? Ngayon, ito po, pinaliwanag ni Senator Marcoleta at ang dami nagsasabi niya na chismis din na isinabay sa paghuli dito kay Pokis. Na alam naman nila na si Pokis ay makakapagpiyansa ng 48,000 lang naman yon. Barya yung sa general. Sinadya ata nilang hulihin at para mapagtakpan itong pagmabilisang pagpirma. Ito hindi sa akin ganito. Panoorin po natin si Senator Rodante Marcoleta. Ito pong pagkakapirma ng Pangulong Bongbong Marcos sa ating pong 6.793 trillion pesos na pambansang budget para po sa taong 2026. And ang balita ay meron ding binito ang Pangulo. Hindi lahat ay inaprobahan niya. Ano po ba ang... kasi may mga statement dyan na nagsasabi na ito pong pinirmahang ito ng Pangulo na budget at yung pagbito niya sa 92.5 billion pesos na unprogrammed appropriations ba ito? Bahagi ng unprogrammed appropriations. Ay ito daw po, ayon kay Senador Soto, ang isa sa nakita niyang pinakamalinis na budget, pinakamaayos at lininis pa. Yun. Mas inayos pa ng Pangulo. Ano ginamit na panglinis kaya, Jen? Well, mukhang... Kasama ba si Senator Soto nung linisin? Nako po. well, bilang Senate President... Ngayon na naman, nagmamagaling na naman to si School Bukol. 'Di ba? Lagi 'to nagmamagaling eh. 'Di ba kay Lacson sinabi niya ayan ang pinakamagaling na investigador para 'di ba sabi galing daw, nasaan si Lacson ngayon? Nag-iimbestiga ba? Ngayon diyan ka na naman. For publicity ba o for for official na nandiyan ka? Kasi ako naniniwala. Dapat ang budget na yan talaga nasusuri eh. Dahil pera namin yan eh. May karapatan kami. May resibo kami natatanggap sa amin. Di ba? Hindi yung basta pumirma kayo tapos pag nagkaroon ng anomalya, sinisisi namin kayo, wala kayong kinalaman. Di ba? Na maaaring kasama siguro din siya. Ayan po, yung sa Malacanang. Di kasi kung ako, pagka sinabi kong malinis, dapat kasama ko, nakita ko talagang malinis. Di ba? Baka nabalitaan niya lang na malinis eh. Di ba yun? Ang kanyang premise po kasi, yung 2026 budget daw po, doon sa dumana, pagbusisi. Ngiti si si Batman Todo ngiti eh. Promote ka na. Hanggang sa bagay, binusisi, pinag-aralang mabuti, naka-live stream, hindi pinalusot yung dapat palusutin. Abay, para sa kanila, malinis na po yun. Kung naka-live stream, Jen, alam nakikita mo. Opo. Nakikita mo lang. Oho. Nakakasama ka ba sa deliberasyon? Parang sa BICAM, hindi ata nag-participate si ST Soto. Nakikita mo lang sila ron. Narinig mo yung pinag-uusapan nila? Nakikita mo ba yung kinukwenta nila? Nakikita mo lang sila. Oo. Pero hindi mo nakikita kung ano yung ginagawa nila. Kung ano yung nililinis nila, kung merong nililinis. Tama naman. Nakala ko nga yung budget, Jen, Nelson, ay pipirmahan sa isang Lunes pa.
Yun ang balita kasi Monday. na hindi ko alam na ngayon na kasi O, tamo, dapat sa isang Lunes pa, no? Ngayon, ba't pinirmahan ngayon na maaga? kaya ko naman inisip na baka sa isang Lunes pa sa dami ng re-revisahin mo rito na re-revisahin ng Pangulo. Alam mo ba yung enrolled bill na yan dyan bago maging GAA? 4,300 pages yan eh. Ba? Yung 2026 enrolled bill. Oo. Pag enrolled bill dyan, ang ibig sabihin nun, 4 pa lang ang nakapirma bago pumunta sa opisina ng Pangulo. Yung 4 nakapirma dyan, yung Senate President, yung Speaker ng House of Representatives, at yung kani-kanyang mga Secretary General nila. Sa House of Representatives, ang tawag Secretary General. Opo. Sa Senado naman, Senate Secretary. Pagkatapos may blanco sa baba nung 4 na yon. Pipirma ngayon ng Pangulo, yun ang magiging GAA. So hindi na siya enrolled bill, GAA na siya. Ano po? Ngayon, usapan natin yung malinis, kung gaano kalinis. Ako, hindi ako masyadong believe dun sa pagiging malinis nung nagawang budget. Kaya nga ako bumoto ng no dyan sapagkat may nakita ako na hindi rin napanagutan yung sinasabi ng marami kong kasama na talagang susuklayin namin yan. Correct. Alam niyo bakit? Pera ng taong bayan to. Walang pera dito sino man na politiko. Pera natin lahat to. Dapat ito, transparency nga dapat to eh. Tamo, pag nagkaroon ng problema, nagtuturuan. Di ba? Ngayon, hindi malaman. Pag may mag-open na investigasyon, yung mga vlogger ng BBM, hindi alam ang gagawin. Hindi naman sila marunong gumawa ng budget eh. Ako marunong ako gumawa ng budget ng lokal, ng hindi national ha, lokal. Kaya alam ko yung procedure kahit papano eh. Di ba? Ngayon dapat na na vlog yan, sasabihin, ay, walang kasalanan si BBM dyan kasi nga, kay Duterte yan. Sigurado ka kay Duterte yan? Makakapirma ba si Duterte hindi yan nakaupo? 2025 budget? Ikaw nga. Di ba? Hindi naman natin sinasabi si BBM magnanakaw eh. Ang sinasabi natin, yung mga aberya nito, magkakaroon ng aberya ulit sa 2020. Kung nagkaroon ng aberya 2025, same na naman sa 2026 na hindi sinuyod. Ayaw kay Senator Marcoleta. Dapat to sinusuyod. Dapat yan, naka-livestream to eh, paggawa ng budget. Diba? Hanggat maaari ko, hanggang madaling araw ka, tutukan nyo ng camera eh. Bakit? Pera namin yan eh. Gagamit kami ng isang suklay na masinsin ng ngipin. Suyod po ang tawag dyan. Suyod. Suyod. Yan ang suyod eh, yung Tama, masinsin. Kapag ikaw ay gumamit ng suyod yan, ang ibig sabihin nun, Pati ko, Lisa. Tanggal. hindi ko lisa kuto. Tsaka iba na. Ayuman. Yung Lisa. Lisa, yung mismong puto, ibig sabihin, maliliit na bagay yan. Tanggal. Ngunit nakapagbibigay ng napakalaking problema sa tao yun. Maliliit ha. Makati yun. Kuto. Kapag hindi mo naalis ang kuto, wala eh. Kahit maliit, aalisin mo dahil nakakasagabal, nakakainis, nakakairita, hindi maganda. Opo. Pati balakubak no, kukudkurin na tayo dyan, di ba? Tama po kayo. Ganun dapat eh. Mga kasama ko, talagang may nagbanta talaga. Gusto ko naman yun. Oo. At ako, napaniwala nila ako kasi kasama naman ako nung habang pinoporma namin. Pagkagaling sa House of Representatives, ang tawag doon sa dokumento, HGAB. Ano? House of Representatives General Appropriations Bill. So pupunta sa amin, yun ang ihimay. Yun ang susuyurin. Opo. Yun ang gagamitin ng suyod. Oo. Di ba? O di, ako naman talagang gusto ko yun eh. Kaya nagtsaga rin naman ako na sinamahan ko yung ating chairman kahit kaming dalawa na lang. Maraming pagkakataon na dalawa na lang kami na talaga sinusuyod namin. Ngayon ako medyo, sinabi ko naman sa kanila na medyo ako na-disappoint ako. Ano yung na-disappoint sa Tagalog yan? Nadismaya. Medyo nadismaya naman ako sapagkat alam naman ninyo, bumoto ako doon sa ating nagawa na version mula doon sa version ng House of Representatives. Nakita nyo naman, bumoto ko ng no. Opo. Kahit hindi perfecto yan, pero sa tingin ko, nagawa natin suyurin talaga. Paano po nangyari? O nung bicameral conference, nakita namin, sabi ko, tingnan mo na, bakit Bumabalik.
Bakit yung pinagkaisahan natin? Ba't yung pinag-usapan natin, nagagawin natin, susuyurin talaga natin? Oo. Bubusisiing mabuti. Yung mga natanggal na lisa at Oo. binalik sa ulo. Parang ganun nga ata Ano nangyari. nangyari? Kaya nga bumoto ako, no? Sabi ko, kaya po nga ako talagang nagsikap din. Ako, gusto ko makapag-contribute kahit konti lang. Para sa ganon, yung magawa nating 2026 budget, malayo ako. Sabi ko nga million light years away from the 2025 budget. Yun ang ginamit kong Ba? pananalita dyan. Grabe, million light. Gusto kong ilayo doon, sabi ko, Ah. sapagkat alam natin, ang 2025 budget, may nagsabi at marami nagsabi, it is the most corrupt and it is the most anomalous budget the Philippines ever had in years. Mhm. So gusto ko malayo doon. Bakit naman ka ako? Gusto niyo, magbigay lang ako ng ilang halimbawa dyan. Ha? Sige lang Ganito. po, sige po, Sen. Oo. Yung BICAM Conference Committee na yan ang pinanggalingan ng Kita mo si Senator Marcoleta binubusisi lahat ng budget na to May narinig ba kayo dito nagpaliwanag yung mismo sila na gumagawa ng budget? Wala Ginawa pa ni Senator Marcoleta tong bahagi niya ngayon. Di ba dapat may karapatan sila para mas maintindihan ng taong bayan kung ano ba tong pinagagawa nyo. Para kung ano magkaroon ng aberya sa susunod na taon, kung sakali magkaroon ng korupsyon, alam ko sino sisisihin. Hindi yung ngayon tuturuan ko sino. Tukoy na nga kung sino big fish at tinatanggi pa rin nila Di ba? Ganun kasimple Kaya dapat niya mabusisi. Kaya suyod na suyod dapat. road bill. Nadagdagan pa yung AX kasi sabi namin, lalo na nung ako'y nag-interpolate nga, hindi na ako naniniwala na yung AX na yan, o yung MAIP, o yung TUPAD, ay nakapagbibigay talaga ng positibong tulong sa mga dapat na tulungan. Ang ganun po ba? Oo. Kasi, Mhm. nagsimula yan, napakatagal na ng panahon Ilang presidente na Opo, matagal na po meron yan. nag-subsidy natin yan. Nagsimula tayo sa 4-piece. Oo. Hanggang sa naimbento natin ang AX. Oo. At naimbento natin ang MAIP. Naimbento natin ang TUPAD. At ang pinakamuling invention, yung AKAP. Yung AKAP, opo, last year, oo. O ano ang katibayan na hindi ka ako naging mabuti? Oo. Ang idinulot na resulta niyan. Oo. O, paano ka ako? Isip-isipin mo naman. Saglit lang siya, bago nyo ituloy yan. Mahalaga po yan, dapat naunawaan ng ating mga kaubayan. Sige. Tanggapin lang po natin itong report, direkta mula sa Malacanang, sapagkat kauntahan po ngayon ni Eden Santos, ang Pangulong Bongbong mismo. Eden, huwag mong gagalitan ng Pangulo, kalalagdala sa Pangulo ng budget din Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nilagdaan Ang tanong, nabasa ba yan ni Pangulong Marcos lahat, yung 4,000 pages na yan? Na-review nyo ba lahat yan? O yung tao yan nag-review? Tapos sasabihin na naman niya, sa susunod, sasabihin naman ng mga tao, walang kinalaman siya? Na-review ba yan? 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Kunin po natin, nasa Malacanang mismo. Maya Pagad Panapon, Den, kamusta dyan? Yes, Maya Pagad Panapon kong Jen, kang Nelson at syempre kang Senator Marcoleta na bagaman hindi siya naniniwalang malinis yung budget at dismayado siya. Naku naman, isa na ang ganap na batas, Kuya Jen, ang 2026 General Appropriations Act para sa fiscal year 2026. Yan ngay matapos na lagdaan ng Pangulo ngayong araw, January 5, 2026, gaya ng ipinangako ng Malacanang last time ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung paano ka ng 6.7 trillion pesos na pambansang budget ng administrasyon. Ang 2026 ay malinaw na nagpapakita umano ng layunin ng administrasyong Marcos na ilagay yung kapakanan ng mga Pilipino sa sentro ng pagunlad ng Narig na namin ng 2025 yan. Ang flood control, asa? Nandyan. Na-overwhelm lang. 5,500 flood control, andyan, natapos na. O, di ba? Ngayon, umulit na naman niya. Para mali-malita, tila may mali-malita na naman, dideliver na naman
May tumitiba-tiba na naman Tanong ko lang. Pilipinas. Prioridad dito yung mga sektor na mahalaga para sa pantay at inklusibong kaunlaran. Ibig sabihin yan, Kuya Gian, mas tutok ang budget sa tao, sa human capital at sa pangangalaga o pangangailangan ng susunod na henerasyon. Pinuri ng DBM ang pagdagdag ng Pangulo sa General Appropriations Act na sa kanyang matatag na pamumuno at sa patuloy na pagtupad sa pangakong palawakin ang mga oportunidad para sa mga Pilipino. Kasama, Kuya Jen, sa top 10 agencies, unang-una siyempre ang Department of Education na mayroong mahigit 1 trilyong pisong budget sa 2026. Sinundan yan ng Department of Public Works and Highways, ng Department of Health, kasama rin pang-apat ang Department of Interior and Local Government, ang Defense Department, Department of Agriculture, pang-anim, Social Welfare and Development, itong DSWD, pang-pito, kasama rin dyan yung Department of Transportation. Ang edukasyon, Kuya dyan, ay talaga namang dapat number 1 yan sa budget, Pero itong taong ito, mas tinaasan pa yung alokasyon para sa DepEd, kung saan ay kasama sa budgetan ng pondo ay yung paglikha ng mahigit 30,000 teaching at non-teaching plantilla positions para daw maisulong yung dekalidad na edukasyon sa ating bansa. Sa kalusugan, may Tataas ng mga plantilla position, tataas ng sahod nila, Yung mga natural na empleyado ng gobyerno kahit sa City Hall, kawawa Yeah? Ang mga hepe na nakikinabang niya sa City Hall, hindi lahat hindi tinataas yung sahod ng mga nasa empleyado. Sila ang gumagawa ng sila ang dahilan kung bakit yung opisina nag-generate ng income at na babalik yung lahat ng income. Tapos hindi nyo ipopromote. Tapos sasayang nakukurakot lang ng national. Ng tete naman. 1 billion pesos na budget para doon sa sinasabi nila, pinagmamalaki na zero balance billing na antabayanan natin sa taong ito kung marami ang makikinabang yan. At syempre yung agrikultura para doon sa mga magsasaka at mangingisda na susuportahan ng budget nitong 2026. Gayon din yung farm to market roads, kasama yan sa merong alokasyon. At yung social services na pinaglaanan ng 270 more billion pesos ng gobyerno ay tinaasan din yan. At yung iba pa na mga sektor para naman mas lalong maiangat yung buhay at pamumuhay ng... Dapat bago ka pumirma dyan, inalam mo muna lahat yan. Sinuri mo, sinuyod mo lahat yan. Diba? Lahat ng bagay sa mundong ito, tandaan mo, hindi ka pwedeng, gagaya ng Biblia, sample ko sa inyo sa Biblia. Sa Biblia ba, makapagtuturo ka ba kapag di mo binasa lahat yun? Hindi, magkukontra ka. O kontra-kontra ka. O kaya bulaan ka. Yeah? Kailangan basahin mo yung Biblia para makapag-preach ka. Para matuturo mo yung tama doon sa member mo. Tama? Kaya pag nagtanong sa'yo yung member mo, o asan, may uhugutin ka sa, ito nakasulat sa ganito yan. Ngayon, pag tinanong ka ng taong bayak, asan na punta to, asan na ganito to, alam mo kasi nga, binasa mo. Hindi lang binasa mo, pinag-aralan mo. Hindi yung basta binasa mo lang. Di ba? Ako, ganun ganun ang katwiran ko na Pilipino. Kasi sabi, ikaan niya, 4,000 niya, babasahin mo ba yan? Aba, pasensya ka. Tama naman Kuya Jen, dun sa binito ng Pangulo na nagkakahalaga ng 92.5 billion pesos, yung budgetary support para sa GOCCs, gayon din yung fiscal support sa CARSO, yung Comprehensive Automotive Resurgence Strategy Program, 2 bilyong insurance for government assets, gayon din yung sa LGU shares, merong 14 million at iba pa. At yan po alam ni Senator Marcoleta, yung mga binabanggit natin na yan, na sa 10 line items, 7 yung ibinito ni Pangulong Marcos kanina lamang sa ginanap na ceremonial signing sa Malacanang. Kuya Jen, yan munang update. Back to you. Pero mabilis din kasi na-expect natin bago matapos ang buwang ito, malalagdaan ng Pangulo. Pero ang bilis ngayon pa lamang, unang Lunes ng taon, inapirmahan agad niya. Yan din kasi ang sinabi naman last 2025, na January 5 malalagdaan ng Pangulo, kaya merong mga ilang araw na gagamitin yung magiging reenacted yung budget muna ng administrasyon. So ngayon,
Pirmado na yan, yung GAA, at magsisimula na rin silang gumamit ng 2026 national budget. Ang medyo problema lang, Kuya Jen, doon sa 6 po, mahigit Ang hinala ng iba, kaya minadali, sorry lang naman sa chismis, baka daw isalpak doon sa mga kakulangan. Di ba? Para wala lang masabing korupsyon. Pagtakpan yung mga kakulangan, gagamitin yung budget ngayon. 6.7 trillion pesos na yan, meron daw 1.6 trillion ang kailangang utangin ng gobyerno natin para makumpleto yung kailangang Tama, kinukulang ha. 1.6 trillion utangin ha. Tapos kukurakutin lang ng mga big fish. Tapos hanggang ngayon, mga big fish hindi matuklasan kung sino. Kayo naman. budget ng gobyerno at maipatupad o mai-implement yung lahat ng mga proyekto at programa under the 2026 GAA. Salamat din mula po sa bahagi ng Malacanang. Ano? O di ba andyan si Boji dita kasi sa pirmahan? O pag nagka-aberya dyan sa 2026, kayo tatanungin namin ha. Ha? Pag dyan sinabi niyo wala kayong kinalaman ha, ito testigo ha. Di ba? Ganun kasimple lang yun eh. Yun, Sen, ang report po ni Eden Santos. Meron sa sa sinabi Malacanang. na halos 92 billion ang na-line veto ng Pangulo. Yes po. Alam mo, merong dalawang organisasyon din ang naglalayon na sana higit doon ang nabito. Aha. Kasi halimbawa, itong kung tawagin ay SWP, ano? Okay, opo. Social Watch Philippines. Yung mga watchdog po yan, opo. Ang kanilang nilalayon ay 319 Billion? billion worth of highly questionable items ang dapat na nabito. Okay. Kasama dyan yung 81.94 billion na biglang itinaas yung tinatawag na basic infrastructure project. Oho. Nasa ilalim ito ng pangangalaga ng DPWH. Ayun. Matagal na kino-question ito, lalo na itong isa pa, yung tinawag na SIPAG. Yung SIPAG ay ibig sabihin Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. Okay. Ano? At sinamahan pa ng CSSP. Ito yung Convergence and Special Support Program. Lahat ito ay mga items na nasa pamamahala ng DPWH. Okay. Ngayon, etong mga projects na ito, kung tagurian, ito yung makabagong mga pork barrels Ganun mo ba? Oh. na Alam mo yung pork barrel na yan, no? Hindi natanggal yan, no? Ang daming mukha niyan. Ano ba yan? Iba-iba taon-taon yata, iba-iba pangalan yan eh. Tataka lang ako ha. Dapat talaga sinusuyod to ng budget na to eh. Patingin ko ha, magkakaproblema naman, magkakaroon naman ng corruption to, tingin ko lang ha. O ano ko lang, chorya ko lang ha. Etong 2026 na to, tingnan mo. bigla na lang nagkaroon ng ganitong mga katawagan eh. Oho. O aip, maik, akap, pakpak, kwek. Ano ba ang daming bigayan ng pera diyan? Ano ba 'yan? Eh kung sabi ni Senator Marcoleta, yan mga inilaan nyo doon sa billing ng kuryente na mailibre. Natasisisi nyo si Marcoleta na bakit di malibre ni Marcoleta? Budol-budol anya ang tukay niya. Eh sila inasa taas ang tanongin nyo, wag si Marcoleta. Di ba? Dumami At least pag yung kuryente na aprobahan, makikinabang lahat. Hindi yung pinamimigay ayuda na yan. 'Di ba? Kapal pa ng mukha ng ibang politiko, pinatutulog nila, kanila yung binibigay nila. Akala mo 5,000 cash. Sino 'yon? Hulaan niyo nga. Lagyan niyo kasama kung sino 'yon. Kayo, eto tanong ko sa inyo ha, naniniwala ba kayo na itong budget na to ay malinis? Sige nga, lagay niyo sa baba. Anuin ko para magkaroon ako ng idea. Siyempre, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-like, no? Para may lagi kayong update sa mga ganitong usapin, no? Ngayon, naniniwala ba kayo na itong budget na to na minadali, nasasabi dapat sa susunod pa daw pirmahan, at sabi ng chismis, isinabay kay Pokis, ito ba naniniwala kayo na malinis tong budget na to? Sige nga, kayo nga, naniniwala ba kayo? Ako hindi. Naniniwala ako, 2026, meron naman mga maleta dyan. Hindi, sa akin lang. Sorry ako lang yun. na-inventong mga acronyms, mga BIP, Basic Infrastructure Projects, Opo. SIPAG, merong CSSP, meron pang SSP. Ano? Napakarami nito. So yun ang nilalayo niya.
At kasama riyan kanya yung 8 nabanggit niya din, 8.9 billion na FMR sa Grabe, billion ang pinag-uusapan. ilalim naman ng DP, ng ano, Farm ng to market road Department. po yun, DA. Oo, Farm to Market Roads, Oo. Department of Agriculture. At kasama dyan yung 5.25 billion na confidential funds naman na nakakalat sa napakaraming mga ahensya ng pamahalaan. Oo. 5.25 billion pesos. Laki pala. Kailan lang kino-question ng confidential funds ng isang ahensya, no? Opo. Na nauwi pa nga sa impeachment yan. Ngayon ito bumabalik na naman. Oo. Naalala ko nga meron akong amendments diyan nakita ko yung pagkalaki-laking confidential funds nung nandun pa kami sa nung pinagtatalunan pa namin ng plenary yung budget Opo. Bakit ka ako 689 billion ng Sa confidential DOJ? funds Secretary of Education, Education po, DOJ. Secretary of Justice. Justice. Opo. Grabe, Secretary of Justice, ganun kalaki, Tapos kay Sara, iimbestigahan nyo confidential funds. Kung talagang transparency kayo, nananawagan kayo transparency, kahit yung Pangulo, yung may confidential funds, imbestigahan nyo kung saan napunta. Lahat na may confidential funds, hindi si Sara lang. Kapag si Sara lang talaga, ibig sabihin, politika yung ginagawa nyo, hindi for transparency. Tapos mananawagan kayo, mahal namin taong bayan kasi ninakaw ni Sara. Pero yung mga sangkot sa anuman yung flood control, tahimik kayo, nagmamasid kayo. So hindi nyo mahal taong bayan. Kasi kung mahal nyo taong bayan, lahat ng naapektuhan, lahat ng possible na pwede maapektuhan, iimbestigahan nyo. Tama, mali. Pwede ba ako yung 300 ka ako ilagay natin? In-approve naman agad. Kaya lang, yung in-approve pero hindi na-adapt. Hindi Nakita pa ko, naman. Opo. meron akong 11 na proposed amendments Opo. Ang na-adapt, 3 lang. Ganon. Ngayon, susuriin ko to sa 3 yun kung ilan ang pumasok sa GAA na yung napirmahan na ng Pangulo. Opo. Hindi ko muna adapt kasi nandun na sa GAA. Sa GAA. Kaya kailangan silipin ko pa yun. Oo. Tandaan mo 11 ang proposal ko, 3 ang na-adapt. in-approve sa plenary, Opo. pero pagkatapos ng BICAM, 3 lang natira. 3 lang ang natira. Ngayon, bago mapirmahan, titingnan ko kung yung 3 Pumasok ko sa GAA mismo. kung may natirang 3. Oho. Oo. Sinasabi natin kanina, kaya ako nagpahayag ng pagboto ng no. No. Opo. Dahil nga kasama ko yun sa pagsuyod Yun. Nung napakaraming dapat na Sabi may nasuyod si Senator Marcoleta dyan. rin. Ito na lang sinasabi kong AX. Isipin mo yung final number niya doon sa BICAM namin. Ewan ko kung ito yung nandun sa GAA na ngayon. Oho. 63.9 billion yung AX. Imbes na sinuyod na namin ito Bakit ka ako nadagdagan pa ng 4.8 billion? Kung sinuyod mo, paano Oo nadagdagan? nga, no? Kala ko yung nalista. Di na Lumaki. Yun naman tupad, naging 22.4 billion pagkatapos na ni-reduce namin ng 13.8 billion na lang. Okay, opo. Sa Senate version namin, imbes na 22, 13.8 lang ang nilagay namin. Bakit naging 22 nung BICAM? Balik po nung Kaya nga, sabi ko, yung mga nagtangka, yung mga nag-warning ng mga kasama ko, hindi po pwede yan. Susuyurin natin yan. Hindi kami papayag Oo. na yung mga kung ano-ano Wala na, napirma na kagad Bilis mo, pirma natin. Parang ganun na hindi may papaliwanag, kinakailangan mawala. Hindi Lumitawad O yun na lamang yung MAIP. Ayan, opo. Yung MAIP, ang ibig sabihin yan, medical assistance for indigent patients. Yes. Anong ginawa? Yung MAIP, dinagdagan, ginawang MAIPIP. Oh. Ha? Tama Yung kayo. PIP, financially indigent patients. Kaya nga Grabe. lumaki. Isip-isipin mo. Okay, ito, hanggang dito lang po muna tayo. Dito, ang ibig sabihin ni Senator Marcoleta, dapat itong budget na to, sinusuyod to. Dahil taong bayan, pera ng taong bayan to, hindi to pera pinulot lang o kinuha lang kung saan. Dapat to sinusuyod. O, ito na lang. Sige na, pirmahan nyo na maaga yan. Kapag nagka-problema to, tong taon na to, na korupsyon, tatanungin namin kayo, o sasabihin nyo naman, wala kayong kinalaman. O, hanggang dito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.